ng kanyang mga anak hanggang ngayon, ng mga batang-bata pa hanggang ngayon. Tinanong ko, Father, ganyan pa rin ako magpakain. Siyempre, katulad mo, ututin. Makikipaglaro ka. Tapos pagpakakaanin mo, para bang eroplano yung kutsara. Sige, susumo na. Uutuin mo eh. Pero, laging sinasabi ni Ariel, kapag papasubo na yung pagkain, isang kutsara, big mouth, big mouth, big mouth. Eh dahil lahal nauto na. Yung pamangkin ko, minsan sabihin pa ni Ariel, wah. At sabihin na pamangkin ko, wah, mu. Effective. Kahit mumo, walang nalalaglag. Walang nasasayang. O bakit ko sinabi yan? Eh bigla ako kasing naalala. Ang Diyos mismo ang nagsabi sa atin. Sa Psalm 81:10, I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Open wide your mouth, and I will fill it. Hindi sinabing, open wide your mouth, and I will put something, a thing in it. No, I will fill it. Pupunuin ko. Imagine, ito yung Diyos na nagkatawang tao, na nagturo sa ating magdasal, at sa dasal na tinuro sa atin, ang sabi sa atin, ganito sabihin nyo, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. So in the mind of God, gusto niya tayong pakanin, i-bless araw-araw. At para dyan sinasabi niya sa atin, anak, big mouth, open wide your mouth, upsize your face. Patatagin mo pananampalataya para mas marami kong biyayang maibigay sa iyo. At may pruweba ha, ang sabi, I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Ako yung nagpadala ng 10 salot para pakawalan kayo ng makapangyarihang Farao. Ako yung humati sa dagat. Ako yung nagpadala, nagpaulan ako mula sa langit ng mga tinapay. Ako pa ang magtipid ng biyayang ibibigay ko sa iyo. Sa atin namang mga Katoliko Kristiyano, yung mas bago, Romans 8:32, sabi ni San Pablo, naibigay ng Diyos sa atin ang kanyang bugtong na anak. So kaya niyang ibigay sa atin ang lahat. Father, may faith naman ako. Di naman ako pumasa. May faith naman ako. Di naman ako gumaling. May faith naman ako. Hindi ko pa rin nakuha yung trabahong gusto ko. Kala ko ba bibigay ng Diyos ang lahat-lahat? Oo nga. Ano yun? Hindi naman yun ang lahat-lahat. Yun ang lahat-lahat sa buhay mo? Bakit? Hindi ka pumasa ngayon. Hindi ka pwedeng pumasa sa 1 taon? Hindi mo nakuha yung trabahong yan. Yun na lang ba ang trabaho? Hindi ka gumaling sa sakit mo. Sa tingin mo, hindi ka niya pinagaling sa ibang sakit mo? Sa mga spiritual sicknesses mo? Hindi niya ginagamit yung sakit mo para mabuo ang pamilya mo? Yun ba ang lahat-lahat? Let God be God in your life. Yun ang pagkakaroon ng pananampalataya. Hayaan mong maging Diyos ang Diyos sa buhay mo. At bilang Diyos, siya ay mas maraming nakikita na para sa atin. Tingnan niyo si St. Paul. Talk about faith. A man of faith. Yan ang a man of faith. Man of faith. Nagsulat ng mga bagay na mga magaganda at masasaya habang nasa bilangguan siya. O hindi ba? Man of faith yan? Anong sabi niya sa Panginoon? Panginoon, alisin mo naman itong kapansanan ko. 3 times I begged the Lord. 3 beses. Hindi natin alam kung ano yon. Pero gustong-gusto niyang mawala sa kanyang buhay yon. Kinuha ba ng Panginoon? Hinil ba siya ng Panginoon doon? Hindi. Pero anong sabi niya sa ating ikalawang pagbasa? Amazement. Akalain mo, kailangan ko pala yon para hindi ako maging mayabang? Para mas kumapit ako sa Panginoon? Yun ang lahat-lahat. Pag sinabing lahat-lahat, hindi lang yung hinihingi mong trabaho, may iba pang trabaho, at hindi lang yon ang lahat-lahat. Pati yung problema mo, kung pwedeng maging biyaya sa'yo, yun ang lahat-lahat. Let God be God in our life. O di ba kayo na mga magulang, buntis si Mrs., lahat naman hihilingin nyo Pero sabihin nyo sa huli, kahit po kahit lalaki, kahit wala, okay lang po Lord. Basta normal. Basta malusog. Right? Humihirit ka ng isa Kahit na po basta normal lang. Humihirit ka ng isa. Ganyan yung kaibigan kong mag-asawa. Yan din ang hiling nila. Kaya napaiyak sila nang lumabas ang kanilang anak
may pingot. At ang lalim, ha? Ang lalim. So, pina-check up nila kasi kailangan na maayos. Akalain yung may diferensya sa puso. Kamakailan, dito sila nanirahan, mga ilang days lang. Nag-open heart surgery sa heart center. Makita mo yung bata, butot balat. Ito ngayon, bigyan mo ng milyong-milyong piso yan. Kunin mo yung anak, ibibigay sa'yo. Meron kang very cute na bata na normal, mataba, malusog. Sabihin mo sa kanya, palit tayo. Ipapalit? Hindi. Yung batang iniyakan, ba't ganito, Lord? Natanggap na. Blessed. Pinakapaborito na sa lahat ng anak niya. Yun ang pananampalataya. Okay na, humiling tayo, Lord, Lord. Pero sana, yung hiling na may kasunod. Ikaw bahala, Lord. Ikaw bahala. Gusto ko gumaling ako. Pero kung ayaw mo na, alam ko, meron kang ibang gusto. Basta tulungan mo kung matanggap ito. Pag kaya na natin sabihin yon, yun na yung pananampalatayang nakapagpapangiti sa Panginoon. Yun na ang pananampalataya na magpapabuhos ng grasya sa buhay natin at sa buhay ng pamilya natin. Grasya mula sa Panginoon. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin sapagkat mahal niya ako. ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat makapangyarihan ang Panginoon. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na kung minsan nagagalit ako sa iyo, nagtatampo ko sa iyo kapag hindi ko nakuha ng eksakto ang gusto ko. Kasi alam ko makapangyarihan ka pero doon lang ako na-focus. Nakakalimutan ko, hindi ka lang makapangyarihan, mapagmahal ka rin. Kaya hindi ka lang basta gumagamit ng kapangyarihan mo. Iniisip mo, anong pinakamakabubuti sa akin? Yes! Kahit na hindi mo bigay eksakto ang aking hiling, sapagkat sabi mo nga, anong mapapala ko, makamtan ko man ang buong mundo, kung ang kapalit naman ito ay ang kaluluwa ko. Mula ngayon maniniwala ako, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng makabubuti sa buhay ko. Hallelujah! O pwedeng may delay, o pwedeng may seeming denial, pero mananaig ang iyong kapangyarihan, mananaig ang iyong pagmamahal. So much so na kahit ang problemang nakikita ko ay magiging biyaya pala sa buhay ko. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ng Diyos, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya
sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Higit pa sa inaasahan mo. Just let God be God in your life. Hayaan mo siya. Basta nasa tama ka pa rin. Magpakabuti ka pa rin. Magdasal ka pa rin. Magsimba ka, kapit pa rin, laban pa rin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ililid ka niya sa dapat mong puntahan, sa mga biyaya na mas lalo mong kailangan. Hindi lang ikaw ang inaayos niya. Inaayos niya sa pamamagitan mo ang iyong pamilya. Kaya magtiwala ka. Papuri sa